problema niya? Ano problema? Isa yung maingay. Ano maingay? Nung wala ingay, nakita lang ako eh, wala na. Ganyan talaga rito eh. Wala lang maingay, kasi pa ingay. Ano? Tapos pagka umandar siya, pag gamit sa aero, mahon. Clutch housing yan, boss. Hindi, bagong ano yung clutch housing yan eh. Bagong palit. Bago? Sigurado ka? Wala pa siguro sa buwan. Pero nung pinalitan, na bago palitan, may ganyan ang ingay. Ba't pinalitan? Nung pinalitan, gano'n ko rin. Hindi sabihin, bakit pinalitan? Ano na? Maingay. Hindi, manipis na siya. Baka lining ang sinasabi mo, clutch housing ang sinasabi ko. Yung clutch housing, bagong ano yun, bagong tawag ito? Rimache? Sure kayo? Oo. Tapos yung ano niya, yung di ba may gatlayan yung pag salpakan ng clutch lining. Ginirain doon niya kasi ano may tawag ito, may tama lang. Kasi yun lang nakakita ang problema nito. Pero nung ginawa, o ganun pa rin? Ganun pa rin. Hindi nagbago. Hindi. Hindi, pandali mo ulit. Tapos yung under niya, bis na di ba pagka nag-primera, tercera, kwarta, dapat tutulin di ba? Parang pumipray mo siya gano'n. Yun din nga yung sa clutch housing. Tapos bigla na lang. Kala, matchik muna yung clutch housing niya. Pandali mo ulit para mapangga ko. Kala ko nga, tambotso yung ingay nito, malakas ang ingay eh. Kakating-kating ko na. Yung vibration yun, sa labas yun, hindi sa makina yun. May maluwag lang ano. Pero yung kalang yan, clutch housing yan. Oh. Babaklasin ko yung clutch housing pa mga ito. Kaso masikip yata yung sa tagliran niya eh. Matatanggal ko kaya yan. Okay, sige. Okay, babaklasin natin yung clutch housing. Chichikin natin kung bakit pigil yung takbo niya. Hindi siya makaabante ng maayos, pero bago daw yung clutch lining, kaya babaklasin natin to. Bago yung block, bago yung clutch housing, bago yung clutch lining, bagong rematch yung clutch housing. Okay? Alanganin pa rin pagkakabit sa ano. Pagka ng bearing. Ano, sabi niya bagong rivets to. Oo. Yung lakas oh. Yung lakas oh. Oh. Walang yun. Okay na? Baka puto ko na yan po eh. Baka pumoto ko yung kamay, yung kamay. Hindi kaya? Ayan oh, lakas oh. Tapos na. Ang lakas yun. May play yan dapat, konting-konti lang. Ganun ba, magka-play man, konting-konti, ganun lang. Ganun lang dapat. Eh sa inyo, wala nang halos durog na yung ano. Wala nang ano to, wala nang damper to. Okay mga brothers, ito yung kanyang clutch housing. Ayan o. Ang lakas po nung kanyang uga. Ayan. Ngayon to, bagong gawa raw ito mga brothers. Pero tingnan nyo po yung trabaho ginawa. Yung rivets nyo. Pagdating sa loob, oh, tingnan nyo. Nakaangat o, kalahati lang nakakapit. Tingnan mo kuya. Oh. Kalahati lang nakakapit o. Tapos ito, wala man ka ano-ano. Pero ang laki ng ginrinder niya. Ngayon tatanggalin natin ito, babaguhin natin sa loob. Tapos ito, titignan natin ito kung bagong palit daw ang lining. Local po itong lining nyo kuya. Ngayon tatanggalin natin itong lining kasi ito daw lining, bagong palit. Pero ang nangyari, yung kanyang ito, pinaka-filter niya, nandito lahat yung dumi. Yung lining.
Ito, tatanggalin natin to. Paghihiwalayin natin to para maayos natin yung kanyang damper. Kasi napakalakas punoga. Oh. Pako niligay eh. Pako. Pako. Pako dito niligay. Ayan mga brothers, ito po yung nilagay nung gumawa. Mga pako po ito eh, ditos eh. Huh? Ngayon, tingnan nyo, wasak eh. Wasak. Kaya no? Kaya tingnan mo, wasak. Yan po ang problema dito sa ating motor na Supremo. Napakalakas po ng kanyang uga dito sa clutch housing. Nang binaklas ko, ayan, ang niligay na rivets pa ako, tapos durog na po yung kanyang goma. Ayan, kagagawa lang daw nito mga brothers. Meron tayong ginawa sa loob mga brothers para wag siyang malog. Ngayon, i-rivets na natin to. Bago natin i-rivets, lagyan yung tornilyo. Tapos i-rivets natin. Yan, okay na mga brothers. Pangit ng pagkakagrain nila eh, yung unang gumawa eh. Ngayon, papatala yung clutch lining. Ayan. Assemblean natin mga brothers. Bago natin assemblean, lilinis natin yung ating roll screen. Ito. Barado na oh. Pag ito, natuluyan na dito, kakatok na maka na nito. Ayun oh. Lilinis natin yan. Okay, ngayon start tayo sa clutch housing. Okay. Tapos washer. Okay. Tapos yung ating oil filter. So, tapos lock.
Kabila niya. Kabila. Okay, babaklasin natin itong ating diaphragm, mga brothers. Dumi ng carburetor mo. Yun, may damage nga. Ayun. Damage sir. Oo, yun ay butas. Saan ba? Nakatawang butas. Marami na. Hindi na pwede ito. Okay. Ito mga brothers, checkin nyo itong ating diaphragm nitong carburetor. Kasi isa sa pinagagalingan to, para yung ating motor pigil tumakbo. Marami ng damage yun. Oh, puro butas. Ayan. Ayun, dami. Okay mga brothers, papalitan na po natin ang carburetor. Kasi ang naging problema nitong ating carburetor, yung kanyang diaphragm ay puro butas na. Ito, puro butas na mga brothers. Tapos yung kanyang pilot screw, hindi na po matanggal mga brothers. Ito, nag-stack up na. Kaya obligado tayong palitan na ito mga brothers. Kasi kung di ho tatakbo ng maayos itong kanyang motor. Naayos na natin sa may clutch housing, yung kanyang rivets na ginawa natin kanina. Ngayon, ito naman carburetor mga brothers. Okay, sarado na natin mga brothers. Napalitan natin ang carburetor. Ayan. Sira na po yung diaphragm niya at saka yung kanyang pilot screw. Tangke boss, tangke. Salpak mo na. Maraming pangkarke. Okay, boss, pantay. Mo ha. Ikaw mag-road test, ihataw mo. Tingnan mo yung pagkakaiba ngayon tsaka yung kanina. No? Pero sunod ako muna ito. Oo. Yan mga brothers, okay na. Naayos na natin yung takbo ng ating subscriber na dumayo pa po rito sa ating sa Tanay. Okay na. Okay na. Okay, boss, ingat na. Salamat po. Okay. Eh.